Hi mga ka-inspired! Welcome back to my channel. So for today's video ay nasa continuation na tayo ng paggawa nitong isa sa mga simplest, easiest, and cheapest na wedding invitation na tinuturo ko sa inyo. So kung mas prefer ninyo yung ganito, sundan nyo na yung paggawa ng ating layout dahil sobrang dali lang nitong gawin. Pero kung ayaw nyo naman ng ganitong style, meron tayong ibang style dito, which is yung parang ganito siya. Ito talaga yung pinaka-simplest na meron tayo na envelope style. Pero ito simplest din siya, pero hindi siya envelope style. Rectangular style naman siya. Pero kung mas prefer ninyo yung upgraded version nito, meron tayo nito niyan. So, ito naman yung ginawa ko na upgraded version. So, colored siya and then white yung sa loob. And meron siyang belt. Ayan. So, ito yung upgraded version at ito yung ino-offer ko na assembled na invitation na pwede ninyong i-avail. Pero yung layout, hindi po ako mag-offer ng layout nito. Only assembled invitations. Pero kung gusto nyo naman na i-offer ko sa inyo yung mga ganito, i-message nyo lang ako and doon na lang tayo mag-usap kung gusto ninyo na i-assemble or I mean, gusto ninyo na i-purchase yung mga ganitong invitation. Pero, ginagawa ko talaga yung mga ganitong videos para sa mga tight ang budget and gusto pa rin nilang makagawa ng kanilang invitation na pwede nilang ipamigay sa mga principal sponsors nila and sa mga guests nila. So, andito na tayo sa next video para magawa na natin or mabuo na natin itong ating invitation. So, sobrang dali lang talaga nitong gawin. As in, i-prepare nyo na lang yung layout na ginawa natin nung nakaraang video and of course, yung material. So, ang ginamit ko lang dito, of course, any kind of paper na gusto ninyo or prefer ninyo. Basta white. Mas prefer ko ang white kung meron kayong mga design tulad nito para hindi siya mag-contrast doon sa color ng mga designs ninyo. Pero kung gusto ninyo na gumamit ng colored paper tulad nito, I suggest na wala siyang design tulad nito para hindi siya mag-contrast or hindi mag-contrast yung mga kulay ng mga design. So, gumawa ako ng wala talagang design para may pakita ko sa inyo na, ayan, ganito siya, colored siya and walang mga designs na mag-contrast doon sa colored paper. Ayan, so, maliban doon, gumamit din ako ng ribbon. And gamit din ako ng rhinestone dyan. So, yung rhinestone na ginamit ko is kung ano yung color motif na naisipan kong gawin dito. So, yun na din yung gamitin ninyo. And of course, pwede ang glue gun. Pero ang ginamit ko lang ay double-sided tape. Sinsample lang ito. Pero mas magandang gumamit kayo ng glue gun. So, ayan, ipakita ko na sa inyo yung next na gagawin natin para magawa na natin itong ating simplest, easiest, and cheapest na wedding invitation. So, dito tayo ngayon sa aking screen at yung nakikita ninyo ay yung ginawa natin na layout ng nakaraang video. So, dapat meron na kayo nakaprepare na ganyan bago nyo sundan yung video na ito. So, ito yung continuation nitong paggawa ng ating invitation. So, ito na yung nagawa natin nung nakaraan. So, ang gagawin na lang natin dito ay tatanggalin natin itong box na ito. So, guideline lang natin yan. And then, dapat ganyan yung magiging itsura niya. Pagkatapos, ay ipiprint na natin siya. So, click nyo lang or Control P. And then, sa ating printer options, print settings, ang ginamit ko dito ay Epson Matte. And yung kanyang print quality ay naka-quality. Dahil ang ginamit ko dito ay, saan na yun? Ito yung ginamit ko na paper. So, ito yung scented specialty paper na iris yung kanyang design. So, mamaya pakita ko sa inyo kung sakali na kaya ng camera na makita yung design nitong paper. So, ayun, media type, Epson Matte, print quality is quality and then okay. Pagkatapos ay ready to print na yan. So, ito na, na-print ko na siya at ipapakita ko sa inyo yung design ng paper na ginamit ko dito. So, ayan, glittery siya. Kung nakikita nyo, nag-glitter siya. Ayan. So, ganyan yung kanyang design ng paper na ginamit ko. So, nag-glitter-glitter siya. So, pwede kayong gumamit ng ganito kung gusto din ninyong gumamit ng ganitong klase ng paper. So, ang gagawin na lang natin dito ay ikakat siya. So, meron tayong outline dyan na pagkakatan. So, gagamit na lang ako ng scissors since isa lang naman at sample lang din naman yung ginagawa ko. So, hindi ko alam, glitter lang yung nakikita. Pero hindi nakikita yung yung parang guhit-guhit niya. Yan. So, i-cut na natin.
So, ayan, nakat ko na siya. So, ang next na gagawin natin ay i-fold na natin siya. So, since yung ginawa natin na layout ay sagad yung outline niya dito sa may design natin. So, of course, dun natin siya i-fold. At ang pag-fold doon ay pag ganyan, palabas siya. So, nasa taas, ito, ayan, nasa labas siya. Ayan. So, dapat ganyan na siya na naka-fold. And then, next naman, ay baliktarin nyo yan. And then, ito naman yung i-fold nyo dito. So, ayan, paloob siya na i-fold. So, isasagad na lang natin siya dito. So, ayan, ganyan, naka-fold na siya. At kapag binuksan siya pataas, ayan. Okay, so dapat ganito na yung nagawa ninyo. And then next naman ay mag-prepare kayo ng ribbon. So, ang gagamitin kong ribbon ay itong 1/4 inch. Ayan. So, ganito yung kanyang style or ganito yung kanyang size. At since navy blue or midnight blue yung gamit ko, ito yung gagamitin kong kulay. So, magkakat lang tayo ng 12 inches nito. 12 inches at 6 inches. So, yung kinat ko na yan, nagkat na ako. So, ito yung 12 inches. Ayan. At meron na ako dito 6 inches. At i-prepare natin yung rhinestone na gagamitin natin. Or kung ano yung gusto ninyong ilagay sa gitna, tulad nito. Ayan. Tulad niyan. Ito yung gagamitin ko. Ayan. So, ang gagawin lang natin dyan, mas maganda sana kung glue gun yung gagamitin ninyo. Since tamad na akong mag-switch ng glue gun, gagamit na lang ako ng double-sided tape. Ayan. Since sample lang naman to. So, ang gagawin lang natin ay pagdidikitin natin itong dalawang to, ganyan. Pagkatapos ay i-glue gun nyo na siya. So, magiging ganyan yung tsura niya and then i-glue gun nyo na. Pero kung gusto ninyong gumamit ng double-sided tape, ayan, pwede din. Gayahin nyo na lang yung ginagawa ko. So, ang paglagyanan natin or ang paglalagyan natin ng ating ribbon ay dito sa baba ng name ni bride at sa taas nitong date. Ayan. Ayusin lang natin siya. At ilagay na natin yung double-sided tape. At ayusin na natin dito. Ayan. So, dapat hindi siya masyadong mahigpit, pero hindi din siya masyadong maluwang. Tapos, tanggalin na natin yung over ng tape. Ayan. So, naidikit na natin. Next naman, ito naman ay pagdidikitin din natin siya. Tulad niyan. So, parang magiging bilog siya. So, pwede kayong gumamit ng glue gun or ng double-sided tape. So, since tamad na akong magpainit ng aking glue gun. Meron akong glue gun dito, pero tamad na akong magpainit. Ayan. Dahil kung hindi nyo po nalalaman, ay pangatlong video ko na po ito ngayong araw na ginagawa na tutorial. Dahil ngayon lang po ako nagkaroon ng oras. So, ayan, ganyan lang po yung ating gagawin. Pagkatapos, ang gagawin natin dyan, parang gagawin natin siyang infinity, na ganyan yung kanyang itsura. At, of course, lalagyan din natin lalagyan natin ng tape sa likod para dumikit siya at ganito yung kanyang magiging itsura. Okay, so ganito na yung kanyang itsura. Next naman ay ilalagay na natin siya dito sa may ating invitation. So, ididikit na rin natin siya dyan. Ayan, so dapat ganito na yung nagagawa natin. Next naman ay lalagyan ulit natin ng tape dito sa may gitna. Ayan. So, mas maganda talaga kapag
yung glue gun yung gagamitin natin dito. At ilalagay na natin yung ating rhinestone. Ayan. So, ito yung ating rhinestone. At ilalagay na natin siya dito sa gitna. Ayan. So, ganito na yung naging itsura ng ating invitation. So, kung gusto ninyo ng ganito, ayan, pwede nyo nang ipamigay ito sa inyong mga principal sponsors or sa inyong mga guests. Pero kung sakali naman na gusto ninyo na ilagay pa siya sa envelope, ayan, ito yung envelope na meron ako. At pwede nyo siyang ilagay dito sa loob ng number 5.5 na baronial envelope. So, kasyang-kasya po siya, ganyan. Kaya binawasan ko yung size ng layout natin para magkasya siya dito sa ating envelope. So, dahan-dahan lang yung paglagay dahil maaring matupi or masira yung ating ribbon dito. So, magpa-flatten yan kapag nadiinan yung ating envelope. So, ayan, pwede nyo na ipamigay na ganito yung inyong invitation or kung ano pa yung gusto ninyong ilagay dito, pwede din. Pero kung sakali naman na ayaw nyo na lagyan ng envelope or ayaw nyo nang gumastos ng envelope, of course, dahil nga naka-tight budget tayo, pwede naman na ganito na yung ibibigay natin sa ating mga principal sponsors or sa ating mga guests. Ayan. So, pumili na lang kayo dito sa dalawang ito. So, ayan, ipakita ko na sa inyo kung ano pa yung mga kailangan natin gawin para mabuo na natin yung ating invitation. So, nasa inyo na yung pumili na lang kayo kung gusto ninyo na ganito ninyo na ibibigay sa inyong mga principal sponsors or sa inyong mga guests. Or pwede din na naka-envelope pa siya. So, ayan, ganyan yung kanyang itsura. And of course, ganun din yung style ng invitation doon sa loob ng ating envelope. Or siguro, nasa inyo na din siguro kung ano pa yung gusto ninyong ilagay dito sa inyong envelope. Pero since yung concept na natin ngayon ay simplest, easiest, and of course, cheapest na wedding invitation, ay kahit siguro wala na yung ating envelope or kahit hindi nyo nalagyan ng kahit na anong design yung ating envelope, pwede na. Or pwede din na ganito nyo nang ibigay yung inyong invitation. So, ayan, nagawa na natin yung ating cheapest, simplest, and easiest na invitation. So, pangalawang option na natin ito. Or I mean, pangatlong option na natin itong invitation nito. So, kung gusto niyo ng ganito, sundan nyo na yung mga videos na tinuro ko sa inyo. So, hindi ko ino-offer hindi ko ino-offer yung layout nito. At hindi ko din i-offer yung assembled na invitation since sobrang dali lang siyang gawin as in. So, kayo na lang ang gumawa. Pero kung sakali naman na mas gusto ninyo na ako ang gumawa ng inyong invitation tulad nito, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page na Inspired by Cassie. Ayan. So, kung gusto ninyo na pinagkakatiwala nyo sa akin na ako ang gumawa ng inyong invitation, i-message nyo lang ako. So, ayan. Pwede yung ganitong invitation. So, pumili na lang kayo. Papakita ko sa inyo ng tatlong options. Or siguro sa mga susunod na video ay may maisip pa ako na pwede kong ituro sa inyo. Pwede din maging option yon. So, for the meantime, itong tatlo lang muna yung papakita ko sa inyo. So, ito yung una. Ayan. Ito yung una. And then, of course, ito yung pangalawa. Okay? So, pumili na lang kayo, ito yung pangalawa. And of course, yung ating upgraded, makapal siya na invitation. Ayan. So, ito yung pangatlo. So, pumili na lang kayo kung ano yung prefer ninyo sa mga pinakita ko sa inyo. Ayan. So, madami na kayong mga pwedeng pagpilian. So, hindi na siguro kayo mauubusan yan or hindi na kayo mahihirapan na mag-isip kung ano yung gusto ninyong gamitin para sa inyong wedding invitation. So, ayan, sana nakatulong ako sa inyo kung paano gumawa ng wedding invitation na simplest, easiest, and cheapest na pwede ninyong gamitin para sa inyong event. So, kung gusto ninyo na i-avail sa akin yung mga assembled na invitations na ito, i-message nyo lang ako and of course, pagbibigyan ko kayo kahit na ito lang yung naiisip ko na pwede kong i-offer sa inyo. Ayan. So,
Gawin nyo na para meron na kayo pwedeng pamigay sa inyong mga sponsors and sa inyong mga guests. So sana nagustuhan ninyo yung ating video today, and kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yun ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!